The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. A man named John was sent from God. He came for testimony, to testify to the light, so that all might believe through him. He was not the light, but came to testify to the light. And this is the testimony of John. When the Jews from Jerusalem sent priests and Levites to him to ask him, "Who are you?" He admitted and did not deny it, but admitted, "I am not the Christ." So they asked him, "What are you then? Are you Elijah?" And he said, "I am not." "Are you the prophet?" He answered, "No." So they said to him, "Who are you?" So we can give an answer to those who sent us. "What do you have to say for yourself?" He said, "I am the voice of one crying out in the desert, 'Make straight the way of the Lord.'" As Isaiah the prophet said. Some Pharisees were also sent. They asked him, "Why then do you baptize, if you are not the Christ or Elijah or the prophet?" John answered, "I baptize with water, but there is one among you whom you do not recognize, the one who is coming after me, whose sandal strap I am not worthy to untie." This happened in Bethany, across the Jordan, where Jordan was baptizing. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sino po ba dito ang gustong makumpleto ang simbang gabi? Ayan, marami. Sino naman po ang merong wish ngayong simbang gabi, para ngayong simbang gabi? Sino po ang, higit sila, siyempre, sino ang gusto matupad ang wish? Ay, taasan natin para matupad. Ayan, okay. Alam niyo po, isa po ako talaga sa naniniwala sa pag-wish sa ating Panginoon. Halimbawa po, pag meron tayong mga nobena o kaya po ay may mga pilgrimages. Kasi po, somehow po, nung binalikan ko yung aking buhay, talagang parang naranasan ko po ito. Sapagat po nung ako po ay elementary, kami po ay taga Bulacan, pero yung pong isang aking uncle ay nakapangasawa ng taga Marinduque. Yung Marinduque po pala ay isang isla na sa isang araw ay maiikot mo sa pamamagitan ng sasakyan. At kami po noon ay nagpunta yata nung parang mag-Holy Week. Mag-Holy Week noon, kaya po isang part po ng aming bakasyon po noon is ikutin po yung mga simbahan sa Marinduque kasi magagawa po yun ng isang araw lamang. At bago po kami magsimulang mag-ikot nga po noon, sinabihan po ako ng aking kapatid, yung aking ate, yung ating ate. Sabi niya, "Reggie, tayo ngayon ay mag-iikot tayo ng simbahan, magpipilgrimage tayo. At pagdating mo sa simbahan, ang gawin mo, magdasal ka ng 3 Hail Mary, tapos mag-wish ka." Yun ang sabi sa akin. Magdasal ka ng 3 Hail Mary, tapos mag-wish ka. At ganun nga po yung aking ginawa. Pagdating po dun sa unang simbahan, ako po ay nagdasal ng Hail Mary, at ako po ay nag-wish. Alam niyo po ba kung ano kaya yung winish ko noon? Ano kaya yung winish ko noon? Alam niyo po, nung ako po ay dumating na po doon sa simbahan, ang bigla ko na lang pong talagang na-wish ay, "Lord, sana po gawin mo po akong mabait." Lord, sana gawin mo po akong mabait. Kasi nga po, nung panahon po na yon, ako po ay napakapilyo, napakaharot ko. Ako po ay lagi nakakagalitan ng aking nanay. Lagi ako nakagalitan ng aking nanay, ako ay laging umiiyak. Siguro dahil nga talagang ito ang aking naiisip. Kaya yun na lang po yung nasabi ko sa ating Panginoon, "Lord, sana ako po ay gawin mong bait."
Imagine niyo po para sa isang bata, hindi ko hinahiling na bagong laruan o bagong damit. Bagkus po ito po yung lumabas sa aking mga bibig. Lord, sana po kagawin mong mabait. At medyo marami-rami po yata yung binigay sa aking kabaitan. Gusto ko lang naman po, huwag makagalitan eh. Pero mabait-bait po yata, marami-rami po yata binigay ng ating Panginoon at umabot po ako sa ngayon po na ako ay naging pari pa. Naging pari pa. Napaka-mystery po talaga ng mga gawi ng ating Panginoon. Kaya ngayon po sa ating paghahanda po sa pagdating ng ating Panginoon, maganda po sigurong panilayan yung wish po, tungkol sa wish o ating panalangin. Mas lalo po sa ating buhay, kung madalas tayo nagpipilgrimage o nagno-novena, isipin po natin kung ano kaya yung tatlo sa pinakamahalagang wish na pwede natin, na dapat natin gawin sa ating buhay. Kasi napakarami po nating pwedeng wish. Pero ano kaya yung tatlo sa pinakamahalaga na dapat ay dinarasal ng bawat isa sa atin? Simulan po natin. Una, ano po kasi sa tingin nyo? Siyempre po, related sa aking kwento, sana po i-wish po natin na tayo ay maging mabait. Sana po sa lahat-lahat ng ating wish, ito po yung ating unahin. Dahil hindi po natin alam kung mabait nga ba tayong anak, baka mamaya nga laging sumasakit ang ulo ng ating magulang sa atin. Kaya ito po ang dapat talagang kauna-unahan dahil ito po yung talagang makakaapekto sa mga taong nasa paligid natin. Sana po tayo ay maging mabait. Dahil po baka mamaya hindi naman tayo mabait na estudyante o kaya hindi tayo mabait na may asawa o kaya kapatid. Dahil po ito po talaga yung unang-unang mararamdaman ng taong nakapaligid sa atin, ng mga taong nagmamahal sa atin. Kaya sana po sa ating buong buhay, nadasal na po natin o na-wish na natin yung wish na ito. Sana ako ay maging mabait. Sa tingin ko po ito talaga yung pinakaunang dapat hilingin ng bawat isa sa atin. At nang sa gayon po, yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga malalapit sa atin, ay hindi po talaga nahihirapan sa atin. So ito po yung unang wish na dapat sana ay wini-wish natin. Ano kaya yung pangalawa? Yung pangalawa po, hilingin po natin sa ating Panginoon na makita po natin ang misyon sa ating buhay. Makita natin ang misyon natin sa ating buhay. Siguro po narinig nyo na yung isang famous quotation. Sabi dun sa isang famous quotation, the two greatest moments in our life is yung una, the day you were born, and yung second is the day you realized why. Meron pong nagsabi na sa dalawa raw po sa pinakadakilang pangyayari sa ating buhay, yung una, nung pinanganak ka. At yung pangalawa, nung malaman mo kung bakit ka pinanganak. Ito po sinasabi ng two greatest things in our life. Dahil nga po, totoo nga po, dahil nga po ang ating buhay ay minsan lamang dito sa mundo. Sayang naman po kung hindi natin makita ang misyong binibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya sana po, sa ating buhay, madasal po o ma-wish natin itong wish na ito. Kasi sayang po ang ating buhay. Minsan lang po tayo daraan dito sa lupa. Sana naman po ay makita natin kung ano ang misyong ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. At para magabayan po tayo kung ano ba itong mission na to, basta po ang mission po natin ay ito po ay tungkol po sa pagbibigay ng sarili. Pagbibigay ng sarili sa kapwa. Maari po yan yung sa inyong asawa, sa inyong mga anak, sa inyong pamilya, o kaya sa mga ating kapwa-tao, o kaya pagbibigay ng sarili sa simbahan, o kaya pagbibigay ng sarili sa pamayanan, o kaya sa pamahalaan. Basta po ang konsepto ng ating pong misyon na ibinibigay sa atin ay ang pagbibigay ng sarili. Hindi po misyon yung pagpapayaman ng sarili, hindi po yung ang misyon, hindi po misyon ng buhay natin yung magpasikat. Hindi po yan. Hindi po misyon ng ating buhay ang maging makapangyarihan. Hindi po. Ang tunay na misyon ng bawat isa sa atin po ay ito po ay tungkol sa pagbibigay ng sarili. At yan po ang halimbawang binigay ng ating Panginoon. Dahil nga po pagdating na siya ngayon, alam naman natin ang pagdating ng ating Panginoon ay pagbibigay ng kanyang buhay. Pagbibigay ng kanyang buhay sa lahat ng tao. At yan po ay kanyang gagawin sa krus. Yan po ang pinaparinig sa atin ngayong Pasko, ang pagdating ng ating tagapagligtas. Kaya sana po ito pong pangalawang panalangin na po, panalangin po na ito o yung wish ay magawa din po natin
sa ating buhay. Makita at magampanan ang misyong ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. At yung pangatlong wish po is sana po, ito po yung pinakamahalaga actually. Ang panalangin po na lagi tayong manatili sa pag-ibig ng ating Panginoon. Laging manatili sa pag-ibig ng ating Panginoon. Kasi po, halimbawa po, tayo ay bumabait na, alam naman po natin, pag tayo bumabait na, ayaw ng kaaway niyan. Hindi po ba? Ayaw ng kaaway na bumabait tayo. Ano ang gusto ng kaaway? Ang gusto ng kaaway, masama ugali natin. Ang gusto ng kaaway, nananakit tayo ng ating kapwa. At pag tayo po ay mas lumalapit sa ating Panginoon o kaya mas lalo tayo nagiging mabait, ayaw po ng kaaway yan, kaya po gagawin niyang lahat para mawala iyan. Gayun din po, pag nakita na natin ang ating misyon sa buhay at ginagampanan na natin ito, ayaw na ayaw din po ng ating kaawayan. Dahil nga po ano yung gusto niya? Ang gusto niya, sakim ka. Ang gusto niya, madamot ka. Ang gusto niya, sarili mo lang ang iniisip mo. Pero ang ating Panginoon po ang binibigay na halimbawa talaga ay pagbibigay ng sarili sa kapwa. Pagbibigay ng sarili sa kapwa. Kaya po muli, ang kaaway, gagawin ng lahat para hindi natin magampanan ang ating misyon sa buhay. Kaya mga kapatid, sana po sa ating banal na misa, sa ating pagnonobena, sa pagdating ng Paskong darating, dami po tayong hinihiling. Ang dami nating wini-wish. Pero sana po, ito pong tatlong to ay mahiling natin sa ating buhay. Dahil ito po ang pinakamahalaga, ito po ang pinaka-basic na hiling. Yung una po, sana po tayo maging mabait. At nang sa gayon, yung ating mamahal sa buhay, yung mga mamalapit sa atin, ay maging mabiyaya ang ating pakitutungo sa kanila. Hindi po yung talaga nagiging sakit tayo ng ulo ng mga taong nasa paligid natin. At pangalawa po, sana po ay makita natin at magampanan natin ang ating misyon sa buhay. Sayang po ang ating buhay. Minsan lang po tayo daraan sa buhay. Sana makita natin yung ating purpose. At nang sa gayon po, magawa natin yung atas na binibigay sa atin ng ating Panginoon. At higit po sa lahat, yung pangatlo, ay manatili sa pag-ibig ng ating Panginoon. Dahil nga po, pag nakuha na natin yung dalawang wish na yon, sisirain ng ating kaawayan. Sisirain ng ating kaaway. Kaya po napakahalaga ng pangatlong wish. Dahil yung pangatlong wish po talaga ang magbibigay sa atin ng biyaya upang manatili po yung talagang wish na dalawang natupad na sa atin. Kaya sana po ito po ang ating panalangin. Dahil po talaga ako'y naniniwala sa pag-wish sa ating Panginoon. Ako po'y naniniwala sa pananalangin sa ating Panginoon. At para naman po hindi masayang ating panalangin, idagdag po sana natin yung tatlong panalangin po ito dahil napakalagay po ito para sa ating buhay.